Hello nga po pala ulit sa inyo mga mamsir. Bali, ang tagal kong hindi nakapag-video. Kailan ba ako hindi nag-video? Hindi ko na po tanda. Pero ngayon po sa content ko po na to, itatopic ko po yung mga chat sa akin ng mga dumaranas din ng anxiety disorder. Ito yung mga pinagdadaanan nila ngayon. Tapos sasagutin ko kung bakit nga ba nila nararamdaman pa din ito. Bali, ito yung isang sender natin ay unang chat niya sa akin. Lalagay ko na lang dito sa screen yung screenshot namin ng conversation namin. Unang tanong niya sa akin, kinamusta niyo muna ako. Bali, itong sender na to, ang tagal nang hindi nagchat-chat sa akin. Tingin ko okay na siya. Tapos ngayon, nagchat ulit siya sa akin, tapos bumalik daw ulit yung anxiety niya. Kamusta bro? Tagal wala paramdam ni anxiety simula January. Pero ito na naman 1 week na. Parang mawawala lagi ng malay, lakas ng hilo. Tapos sabi ko sa kanya, normal lang yan, setbacks yan. Ako din ganyan minsan. Pero hindi na siya big deal sa akin. Hindi ko na pinapansin. Tapos nag-reply ulit siya sa akin. Lakas ng balik. Parang yung unang atake. Hirap, nasa trabaho pa naman daw siya. Dati bumabalik, isang araw lang naman, tamang hilo lang. Ngayon grabe, 1 linggo nang mahigit. Nag-send pa siya dito na ng picture niya, nasa trabaho siya. Tapos pinalalahanan ko ulit siya. Sabi ko, setbacks lang yan. Baka may nakapag-trigger sa'yo, baka may nakita ka o may ginawa ka o naisip ka na ikatatakot mo. Tapos nag ulit siya tungkol sa trabaho niya. Tapos wala naman daw, bigla-bigla na lang. Pero sa tingin ko mga ma'ams, meron talagang nakapag-trigger sa kanya. O kaya dahil sa puyat, gutom, o sa init dahil nasa trabaho siya, o may naisip man siya nakakatakot. Tapos sabi ko sa kanya, ituloy mo lang yan, wala namang mangyayaring masama sa'yo. Mas na umurong ka dyan, tutuloy ulit at lalakas yan. Tapos ang sagot niya sa akin dun sa chat ko, ito yung nakita kong meron pa talaga siyang fear. Ito yung sinagot niya, wala na yata daw talaga ang katapusan yung anxiety niya. Tapos sinagot ko sa kanya, sabi ko nga sa'yo bro, parte ng katawan natin niya si anxiety. Pero huwag mo siya i-take negatively para di ka mag-suffer. Tapos yan, sabi niya, salamat bro. Bali, ito, marami talaga sa atin dumaranas sa anxiety. Kala nila okay na sila, nakabalik na sila sa trabaho nila, nakakalabas na sila, nag-e-enjoy na rin sila sa buhay nila. Pero hindi pa nila ina-accept yung at saka ina-acknowledge yung setbacks ni anxiety. Siyempre, kahit naman ako, nararamdaman ko pa rin yan paminsan-minsan. Yung setbacks na yan, lalo na kapag may nakapagpa-trigger sa akin, puyat ako, gutom, hilo, uwaw, yan yun talaga yung mga nakapagpa-trigger sa akin. O kaya kung may nakikita man akong negative tungkol sa mga balita na yan, naiisip ko parang baka magkaganon din. Pero iniisip ko, dahil lang yan sa anxiety. Ito nararamdaman ko ngayon dahil sa anxiety. Tsaka hindi naman to delikado, normal sa katawan natin yan. So sana may natutunan kayo at yun, gawin nyo lang normal si anxiety. Kung may nararamdaman man kayong pangit na pakiramdam talaga at parang magko-collapse kayo o kahit na ano pa man yan, kung okay na kayo ng ibang araw, sabihin nyo sa isip nyo na setbacks yan. Kasi wala naman talagang full recovery mga ma'am sir. So yun lang. Ingat sa atin at God bless.